Salamat po sa ating natatanging bilang. Kala ko pa naman duet. Angas pa naman ni Paul. Pag gano'n, hawak niya na pala yung microphone. Okay, yan. Salamat po sa patuloy na katapatan sa ating Panginoon. So, hindi na po tayo magpapakatagal. Niling ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia in Acts chapter 16. Acts chapter 16, reading from verse 22 hanggang verse 34. Sagarin na natin. Acts chapter 16, verse 22 hanggang 34. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. So, sina Apostle Paul po ito, ano po? And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's bands were loose. And the keeper of the prison, walking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in the house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into the house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Panginoon, humingi po kami ng paglilinis ng iyong banal na dugo sa aming pong buhay. Panginoon, kami po ay makasalanan. Inaamin po namin ito, bagamat kami nakatanggap na ng kaligtasan, patuloy po kami na nagpapalinis sa iyo sapagkat hindi po magiging kaaya-aya ang aming pong pag-aaral kung kami may daladalang kataasan, kayabangan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo mo po. Following the plan according to God's will. Following the plan according to God's will. Now, mula nung makakilala tayo sa Panginoon, ang tangi po nating ginagawa or ang dapat nating ginagawa ay hanapin, intindihin at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Okay? So, hanapin, intindihin at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Ang problema ng mga mananampalataya in the 21st century, they don't understand the will of God. Okay? Hindi naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Now, pag sinabi ko natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, it has something to do with your relationship to God. Naiintindihan niyo po ba? Parang utos. Hindi mo maiintindihan ang gusto ng nag-uutos sa iyo hanggat hindi mo naririnig kung ano yung utos sa iyo. So, kinakailangan mo marinig, kinakailangan mo, ano pang kasama nun? Intindihin. May utos ka nga, hindi mo naintindihan. Bali, wala pa rin yun. Tama? Or, meron kang utos, naintindihan mo siya, pero hindi mo ginawa, pasaway ka pa rin kasi nga, hindi mo sinusunod. Now, when it comes to the will of God, sabi nga natin, it should be, dapat it should be an automatic lifestyle ng mananampalataya.
Pero siyempre, dahil tayo po ay dumaan sa tinatawag po nating pagiging bata, pagiging bago, so marami pong aspeto sa ating buhay na kinakailangan pang ayusin. So when it comes to following God or following His will, it is important for us to follow that. Ulitin ko, ang trabaho natin ngayon ay sundin ang kalooban ng Diyos. It is not your will. Okay? Kasi may mga plano tayo sa buhay. May mga gusto tayo sa buhay. Ang gusto mo, kahit papaano magkaroon ng kaginhawaan sa buhay, pero hanggat hindi mo naiintindihan ang kalooban ng Diyos, pilit mong hahabulin yan. Masama? Hindi naman, pero dahil anak ka na ng Diyos, dapat yung kalooban na ng Diyos ang sinusunod mo. Ngayon, kung pilit mo pa rin ilalaban yung gusto mo at yung gusto ng Panginoon, at ang masaklap kasi ganito inaari mo na yung gusto mo, gusto rin ng Diyos. Hindi ho pwede yun. Halimbawa, kung gusto nyo maginhawa ang buhay ninyo, di ba, your thinking should be, you should do everything in this world with the guidance of God. Kaso nga lang, hindi ganun Nakinig po ba kayo? Ang panuntunan lagi ng mananampalataya, makinig muna sa Diyos. Tatandaan nyo iba yung pamamaraan ng Diyos at iba yung pamamaraan ng tao. May mga pagkakataon na hindi mo maiintindihan. At talagang hindi mo maiintindihan dahil iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Gusto mo magtapos ka sa pag-aaral para guminhawak, hindi yun ang paraan ng Diyos. Gusto mong sumunod sa paglilingkod, ang gusto mo muna, kahit papaano, magkaroon ka ng kaunti para at least pag naglilingkod ka, at least meron ka. Hindi ganun ang plano ng Panginoon. Maybe ang plano ng Diyos sa iyo, along the way, magkaroon ka ng tinatawag po nating, hardships in terms of poverty for you to rely wholly unto God. Ang tanong, susunod ka ba? Marami sa inyo hindi susunod kasi ang isip, parang di yata ganun. Ulitin ko, ang paraan ng Diyos at ang paraan ng tao, magkaiba. Now, dito sa ating pong mapag-aaralan mga kapatid, we will see how automatic yung pagsunod sa kalooban nitong Paul at si Silas sa paglilingkod nila sa Diyos. Tingnan nga natin. So when Paul and Silas, they're following God's will, nasa gawain sila ng Panginoon Okay? And then, mababasa niyo po dyan, tingnan natin, verse 15. And when she was baptized in her household, she besought us, saying, if ye have judged me, 16. And it came to pass, as he went in prayer, a certain damsel possessed, with an evil divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. So in short, merong isang babae, meron siyang kakaibang kapangyarihan. Hindi ito galing sa Diyos. Dalawa lang lagi ang kapangyarihan, sa Diyos o sa kaaway. Wala hong white magic, walang black magic. Lahat ng magic, sa demonyo ho yan. Okay? The only power that a Christian possess is the power to follow God's will and the power to change lives. So pag walang binagong buhay, ibang kapangyarihan ang tinanggap po ninyo. Ibang kapangyarihan po ang tinanggap ninyo. Now, ano yung meron dito? Okay? Why they need to go through? Bakit kinakailangan nilang magpatuloy sa pagsunod ng kalooban ng Diyos? Number one, we will see, or they see the what? They become a blessing to people. Okay? Naging pagpapala po siya sa mga tao. So, tingnan natin dito. Verse 17. Okay? The same followed Paul and us cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew us the way of salvation. Take note sang sinisigaw ng babaeng ito, ano sabi niya? These men are the servants of the Most High God. Kilala ng demonyo na nasa babaeng ito kung sino si Apostle Paul. Okay? And then, kumbaga pinupush niya yung mga tao na ang sabi diyan, which shew us the way to God
or shew us the way of salvation. Hindi naman mali eh. Tama nga naman. Tama? Ang problema, sinasabi niya yon hindi sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sa kapangyarihan ng kaaway. In short, hindi pa nakakilala itong babaeng ito. Bakit? Naramdaman ni Apostle Paul. Ibang spirito ang nananahan sa babaeng ito. So, anong ginawa? Verse 18, and did she many days. Maraming beses, paulit-ulit, sinusundan. Kasi nga, naniniwala yung mga tao during that time na merong kapangyarihan, makapanghula siguro itong babaeng ito at nahulaan niya ito si Apostle Paul. Ang problema, dahil sikat si Apostle Paul, nakikiride on sa kasikatan at pinagkakakitaan itong babaeng ito. Okay? So, malinaw po ba? So, sabi dyan, but Paul, being grieved, turned and said unto the Spirit, hindi sa babae, but to the Spirit. Okay? Take note mali ba yung sinabi ng Spirit? No. Pero dahil ginagamit tong babaeng ito para kumita, okay, ano nangyari? Turned and said unto the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and he came out the same hour. So in short, kumawala. Okay, yung pagkakasanig. Ganoon naman lagi pag meron kang connection sa Diyos, pag may pagkakakilala ka sa Panginoon, anumang spirito na meron ka, okay, kakawala yan. Hello? Yun yung dahilan kung bakit natin sinasabi na ang Kristiyano hindi na siya pwedeng ma-demon possess. Because you already have the Spirit of God dwelleth in you. Kaso nga lang kasi dito sa pagkakataong ito, it is the transition of the church. Okay, so meaning, from Jew to the Gentile, kinakailangan mo na ipag-pray na bumaba yung banal na spirito. Kaso sa panahon natin, automatic na eh. Once you repented of your sin and you acknowledge the saving power of Jesus, automatic bababa yung spirito. Automatic tatatakan ka. Automatic sa Diyos ka. Automatic di ka na maagaw sa kamay ng kaaway. Okay? Hindi ka na maaagaw sa kamay ng Diyos laban sa kaaway. Kaya ang kaligtasan, hindi ho yan nawawala sa isang mananampalataya. Yung totoo. Kasi maririnig niyo, yung mga Baptist na yan, sabi ni Soriano, tumanggap ka lang kay Kristo. Paano kung nakapatay ka? Ligtas ka pa rin? Tanong, paano makakapatay ang ligtas kung ligtas na? Kung may spirito ka na ng Panginoon, yung spirito na nagbago sa'yo, yun ang magiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng transformation, nagkakaroon ng mabuting gawa, bunga. Kasi kina Soriano, ang nangyayari po dyan, part ng kaligtasan ang paggawa na mabuti. So para maligtas ka, kailangan gumawa ka na mabuti. Hindi ho ganun ang biyaya ng Panginoon. Kasi kung kaya mo rin lang palang gawin ang kaligtasan, ba't pa kailangan bumaba ni Kristo? It doesn't make sense. Kaya nga siya bumaba, kasi hindi mo kaya. Hindi mo kaya. So balik po tayo dito. So makita po natin, as you go along, following God's will, remember okay, you will experience, and at the same time, you will become a blessing unto others. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, bukod sa nakakaranas ka ng pagpapala, nagiging pagpapala ka sa ibang tao. Nagiging pagpapala ka sa ibang tao. Your testimony, the way you live your lives, nabibless po sila. Hindi para intention mo na matuwa yung tao. Hindi ho ganun, mga kapatid, Hindi ho ganun ang purpose natin. Ang purpose mo ngayon, matuwa ang Diyos at hindi ang ibang tao. Halimbawa, kapag nakapag-share ka ng gospel, hindi dahil, bunga ko yan. Hindi ho ganun, mga kapatid. Kayabangan ho yun. Kapag meron kang, nadala sa Panginoon, lagi ang papuri, ang balik ng papuri sa Diyos. Hindi mahalaga kung ikaw o kung sino pa man, ang mahalaga dito, ikaw at ang Diyos, ginawa mo yan na may katapatan sa Kanya. And that is doing God's will, mga kapatid. So again, when we are obeying or following the plan according to God's will, tandaan nyo you are becoming a blessing, not just experiencing your blessing itself. So may pagpapala. So hindi mo kinakailangang hanapin. Ano dapat mong gawin? Kinakailangan sundin mo lang ang kalooban ng Diyos.
Hindi ko na kailangan hanapin. Di ba? Ang pagpapala ay kusang dumarating. At ang pagpapala, by the way, na natatanggap po natin ay hindi definisyon ng pagpapala na nasa sanlibutan. Magkaiba po yun. Yung pagpapala na makita natin na may binagong buhay, yung isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tama? Just like the churches today. Yan, sabi nila, blessing, nakabili tayo ng piano. Blessing, nakapagpagawa tayo ng building. Blessing, nakapagpakain tayo ng marami. Anyone can do that. Pero yung blessing na ang isang tao na dating makasalanan, binago ng Panginoon, hindi kayang bayaran ng pera yon. And this church, okay, should focus on doing that. Una, sa buhay mo. Pag wala nang binabago ang Diyos sa'yo, delikado ho yun. Huwag mong sasabihin na lumaki ka sa church. Hindi susi yun. So, nagkaroon ng pagbabago sa iyo at patuloy na binabago tayo ng Diyos. Tandaan nyo hindi dahil sa hindi tayo ligtas. Ligtas na po tayo at patuloy tayong binabago ng Panginoon. So, bukod doon, nakikita natin yung pagbabago ng Diyos sa ibang tao na dinidisciple po natin. Sana makita po yan. Okay? Kaya sabi sa verse 18, And this did she many days, but Paul being grieved and turned unto the Spirit, I command thee in the name of Jesus to come out of her, and he came out the same hour. Ang ganda nun, kasi ang tagal-tagal na, hindi lang yung pinagkakakitaan Kumbaga, ang tagal-tagal na nahihirapan sigurado itong babaeng ito sa sitwasyon niya. Okay? Hindi yung hindi yung kumikita Nakikinig po ba kayo? Kasi sa atin, hindi okay lang yan. Basta at least, alam mo yun, may kita. Hindi ho. Kumikita nga siya, kaso nga lang, alipin po siya ng masamang spirito. So, hindi yung maganda. Tama? Kayo, anong spirito ang meron sa inyo na dapat isuko sa Panginoon? Baka hanggang ngayon, nagsisisi pa rin po kayo sa pinipili niyo pong landasin na paglakad sa Panginoon. Nagsisisiw ba kayo na nakakilala sa Panginoon? Kasi ang tunay na walang pagsisisi sa paglilingkod, nakakakitaan ng kasigasigan o ng kasipagan sa paglilingkod. Hindi nagkukunwari. Pwede ka magkunwari sa tao, pero hindi ka pwede magkunwari sa Diyos. If you will hear most of the warning with your fellow brethren in the church, baka naman tinatawag kayo ng Panginoon sa isang pagbabago. Kasi kung hindi nyo siya tatanggapin as is that comes from God, then therefore, pinagmamatigas nyo pa rin ang puso po ninyo, which is hindi maganda. Amen? So, anong tawag natin dyan? That we can consider as what? As a blessing that comes from God. Bakit, Pastor? Hindi nyo kasi maririnig yan sa labas. Hindi maririnig sa labas yun. Pangalawa. Okay? So, following the plan according to God's will, it means they bear the burden. So, kanina, they become a blessing. Pangalawa, they bear the burden. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang po puro pagpapala. Okay? Ito rin ay ang pagbibitbit, pagkakarga, pagbubuhat ng alin? Pagsubok. Ano akala nyo? Laging Pasko? Ang pagsubok ay tinuturing din nating pagpapala sapagkat sa mga pagsubok na ito, nakikita ang tunay nating pagkatao, ang tunay nating pag-uugali at hinuhubog tayo ng Diyos dito. Hinuhubog tayo ng Diyos. Sabi dito, ganito. Okay, 22. And the multitude rose up together against them. Kasi nga, nagkaroon ng panunulsol. Kasi nga, hindi na kumikita tong isang tao para mga Pinoy din to
Okay? Kumbaga, yung mob during that time plays an important part. Kaya nga napako si Kristo dahil sa mob eh. Naalala yun? May nag-stir up. Okay? May gumatong. So sabi niya, itong mga taong ito, masasama ito. Okay? Sabi sa 21, nagtuturo sila ng mga customs which are not lawful unto us to receive, neither to observe, being Romans. So sabi sa 22, and the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. Okay? And sabi dyan, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into the prison, charging them to keep them safely. Bakit? Napakahalagang ano po niyan. Kumbaga, they are Christians, di ba? Mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, and yet they experience what? Persecution. Tayo, siyempre, tinatawag natin bilang mananampalataya, hindi naman tayo, nakakaranas po ba kayo ng persecution? Ang pinaka sinasabi lang natin persecution, pinipigilan kayo ng magulang, pero it is not categorized as persecution. Bakit? Kung tutusin ka, masyado lang tayo maramdamin, pwede mo namang ilaban. Ang tunay na persecution to the point that your life is at stake because of your faith. Pero yung simpleng ginugulpi ka ng magulang mo, damdamin kasi ng magulang, gusto protektahan ng mga anak. Hindi lang siguro sabihin natin to, alam yan, protect from other beliefs, but somehow nakita natin yung care. Pero itong nararanasan po nila, it is the total stop. Yung buong paghinto sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So ito yung nangyayari po dyan. So, ano po yung makikita niyo po dyan? It is the fact that they bear their burdens. Sabi sa 23, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into the prison. So, hindi lang nakontento na sila po'y nilatigo, sinaktan physically, anong ginawa nila? Kinulong po sila. So, nilimit yung kanilang galaw. Tanong, nagreklamo ba sila sa Diyos? In fact, it is the opposite. Hindi man lang sila nagreklamo. In fact, sabi sa 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises to God. Nagets yan? Siguro yung pray, naiintindihan natin yan. Susubukan kayo, God, bakit ganito? But the fact they sang praises to God, it indicates hindi sila malungkot. Tama? Ang taong umaawit, nang nagpupuri, wala akong kalungkutan yon. Why? Because they understand kung ano yung ginagawa nila. At ano yung ginagawa nila? They are following God's will in their lives. Sinusunod nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. So, anong epekto niyan? Doon yun sa number 3. Okay? So, sabi natin, number 1, they become a blessing. Number 2, they bear the burden. They bear the burden. And number 3, they beheld the broken cell. Okay? Nasaksihan nila ang pagtakas. Okay? Bakit? Kalooban ng Diyos eh. Tama? Now, I tell you, what if walang lindol na naganap? What if hindi sila nakakawala? Are they doing what they're doing? Opo. Kasi sinasabi doon, una pa lang eh. Di ba? Hindi dahil nakakawala sila, dito natin nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. No! Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos na anuman ang sitwasyon na kinakaharap ng mga taong ito, handa silang ibigay ang kanilang buhay sa pagpupuri at paglululhati sa Panginoon dahil kilala nila kanilang pinaglilingkuran. Karamihan kasi sa atin, we gauge our, service to God based on the comfort na natanggap natin. Okay? Nalulungkot ako every time na you compare your lives to other people, specifically sa mga di mananampalataya. Amen? Wag ho ganun, mga kapatid. Kasi una sa lahat, hindi na kasi tayo taga dito. Hindi na tayo taga dito.
So kung sumusunod man kayo ayon sa kalooban ng Diyos o yung mga anak ninyo sumusunod sa kalooban ng Diyos, huwag niyo sila i-compare sa sanlibutan sapagkat ang tunay na kapayapaan na hinahanap ng sanlibutang ito, nahanap na ng mga anak ninyo. At ano yun? Relasyon natin sa Panginoon. Ngayon, kung di pa rin natin ito makita, siguro yun yung assignment mo ngayon. Kinakailangan i-embrace mo, kinakailangan yakapin mo at huwag mong pakakawalan ang pagsunod saan? Sa plano, sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi sa 25, ganito, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Imagine po yun. So yung pagpapala sa point number 1, nagpapatuloy even to the lowest of their low. Ando doon pa rin. Nagbibigay pa rin sila ng pag-asa. Bakit? Ang pag-asa nila wala sa sitwasyon, nasa Panginoon. And the prisoners heard them, and suddenly, there was a great earthquake. Bakit nangyari ito, mga kapatid? Ulitin ko, kalooban ng Diyos eh. Ang kalooban ng Diyos, hindi dapat laging maganda sang-ayon sa inyong paningin. Hindi ho ganun. Iniisip nyo kasi lagi, para ba kinakailangan, pag nanalangin ka, bumubukas yung langit, bumababa yung anghel. Hindi ho ganun. Kundi ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay ang pagkakaalam na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. At tayo'y pumapayapa sapagkat alam natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. The fact that the ministry of the apostles, kagaya ng ministry ng Panginoon, it's the ministry of liberation, pagpapalaya, di ba? Ganon din dito eh. Di ba? Yung keeper of the prison, tama? Sabi sa 27, and the keeper of the prison walking out of his sleep. Kasi siya yung nakakilala kay Lord eh. Tama? Kumbaga, siya yung naging recipient. Paano na lang kung hindi naranasan ni Apostle Paul ang persecution during that time? Palagay nyo, makakakilala itong taong ito? Although it's a hypothetical question, pero makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng event. Dahil kung hindi nangyari ito sa kanila, hindi makakakilala itong prison guard or keeper of the prison. Yumaman ba si Apostle Paul dito? Hindi. Sumikat ba sila? Lalong hindi. Sikat in a sense na sa panahon natin ngayon na. Pero yung sikat na hinahunting sila, oo. Okay? Oo. Saka makakitang itong lingkod na to, hindi pwedeng ikulong. Kasi kada ikukulong mo, lumilindol, bumubukas yung prison, saka makakita ngayon yan. Amen? Bakit? Kasi kalooban ng Diyos. Following God is not about your scenario in your mind and following that. Maybe ang kalooban ng Diyos ay dumanas tayo ng poverty. Hoy, tahimik sila oh. Maybe ang kalooban ng Diyos sa iyo is dumanas ka ng karamdaman. Marami may ayaw ng ganyang preaching kasi laging mindsetting nila, hindi. Alam mo yun, lagi may pagyaman, lagi may paggaling. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na mapapurihan siya sa kabila ng kahirapan, karamdaman, so be it. Why? Because you are following God's will. Kasi ang buhay dito, panandalian lang. Amen? Kapatid, eto na yung panahon na mga preacher, ang lagi nilang pinipreach, na kapag naging mananampalataya ka, magiging maayos ang buhay, magiging mayaman, walang sakit, walang kamatayan, lahat ng yan ay kasinungalingan. Because you will see in the book of Hebrews chapter 11, those saints na nakaranas ng samot-saring martyrdom. And guess what? Okay? Ang nangyari lahat ng bagay na ito
because of their faith in Christ. Mga kapatid, it's important for us to follow the plan. Sundin ang plano sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung hindi mo yung matanggap, it's about time for you to surrender that. Because then and again, sabi ko nga po, ang dapat masunod, ang dapat mapasaya, hindi ikaw, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin na paalala na ang buhay namin dito ay panandalian. Na ang buhay po namin dito is not about us. It's not about what we want. Hindi yung gusto namin. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami na sumunod sa kagustuhan at kalooban. Hindi ito madali, Panginoon Diyos, kasi ang mundo po namin ngayon is all about us. It's all about success, prosperity. Panginoon, alam ko po na inihanda niyo po kami sa inyong pagbabalik. Not all of us will experience riches. I pray, O Lord, hindi mababa po. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na ang buhay po namin ay hindi maging marka ng katagumpayan sa material, kundi ang maging marka po namin ay taos-puso po kaming susunod sa kalooban po. Hindi mo ito madali, Panginoon Diyos. We will face a lot of trials, testings, and even chastisement every time, Lord, na kami po isusuway sa inyo. I pray, O God, na maging matalino po kami, na alamin siya sa atin at gawin po namin ito. Salamat po, Panginoon Diyos, ngayong gabi ito. Hinihingi ko po na minsan pa ang ipangalan ang maitaas. Ito lang po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus.